Ayan, may kakalikutin ulit tayo guys, isang Bluetooth speaker. iSonic yung brand niya. Model IS469. Sabi ng may-ari, try natin. Nagcha-charge naman kaso walang display. Ayan, may charge siya. Wala nga siyang display. Ayan. Bali binuksan na nila to. Wala naman daw na putol or ano. So check natin mamaya guys. Bago natin simulan, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout kay Amar Daniel, Ferdi Ronquillo at RB Madamba. So maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. At saka wag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Pa-click na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka wag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara mga kalikot, simulan na natin siya. Wala namang natanggal. So visual check muna tayo. Dito guys, ayan o. Parang sunog yung ating capacitor. Tapos dito parang may natanggal siya. Hindi ko alam kung anong pyesa yung natanggal. Yung nandito. Ayan o. Yung katabi ng capacitor, parang dalawa yung natanggal. Hindi ko alam kung resistor or SMD capacitor. Testerin muna natin yung kanyang battery. Ayan, may 3.7. Hindi kita. Ayan. Ayan, may 3.7 tayong natetester. So, okay naman Kaso wala siyang power. Pero nagcha-charge siya mga kalikot. Ayan. Maluwang lang tong ating charger. Ayan. Check natin yung kanyang switch. Ayan, may 3.7 siya Lagay natin sa kabila yung terminal ng switch. So 0, 0. Switch natin. Ayan, may 3.7 siya. Naka-power on siya. Testerin natin yung supply ng kanyang USB. Yun lang, mababa siya. 2.0. Check natin tong 5 volts. Ayan, 2.8. So, parang mababa yung voltahe na papasok dito sa kanyang USB. Pero dito sa kanyang charging papuntang battery, okay yung supply niya mga kalikot. May nare-reading tayong 3.7. Tanggalin niya natin tong charger niya. Tapos dito tayo sa battery. Ayan may 3.7 siya. Testerin natin sa may volume. Ayan, 3.6. Ayan, may 3.6 siya So ibig sabihin okay yung switch. Nakatalo na siya sa kabila. Check muna natin kung may shortage siya. Check natin yung SMD capacitor. So okay naman Tapos dito sa USB, ayan, nakarating na nga dito kaso lang mababa, 2.0 lang siya. So kailangan kasi 5 volts. Troubleshoot ko muna siya mga kalikot. Bali update ko na lang kay mamaya. A few moments later. Update tayo mga kalikot. Kapag pinapower on natin, medyo mainit dito sa parang main IC nya. Mukhang may problema itong board nya. Wala kasing pumupunta dito na supply. Bali trinay ko mga kalikot na nilagyan ng 5 volts itong USB port nya, yung positive nya. Wala pa rin. Sa negative, naglagay rin tayo. Pero konektado yung negative niya walang problema So parang hindi natin madadali itong Bluetooth speaker.
May problema sa mga IC niya, siguro shorted. Dito lang banda ang may supply, pero dito sa kalahati parang kwan siya, low voltage, lalo na dito sa kanyang USB. Samantalang yung reading natin dito sa kabilang yung inaayos rin natin, pero ito guys, naayos na natin. Ayan o. So okay itong unit na to. Nakausap rin natin yung may-ari mga kalikot, sabi niya kung pwedeng gawa ng paraan. So nagtry na rin tayo nag-jumper, wala pa rin. Pero itong switch niya mismo, may supply siya mga kalikot, nasa 3.7. Hanggang dito lang sa kalahati, tapos pag dito na sa kabila, wala na. Pigil na yung voltahe niya. Pero chinek natin yung mga SMD capacitor. Okay naman, walang shorted. Siguro nga may tama na tong IC na to, or may problema dito sa kanyang board. Tapos nakausap natin yung may-ari, nanghihinayang siya kahit na magawan sana lang ng paraan para pang sounds niya lang. Ngayon naalala ko guys, mayroon pala akong ganito na order dati pa. Bluetooth kwan rin siya, Bluetooth module, tapos itong amplifier na module din siya. So try natin na pag-eksperimentuhan, ayan, para magkaroon lang siya ng sound. Tapos ito mga kalikot, okay yung supply nito. Ito yung gagamitin natin na pang supply dito sa ating Bluetooth module, at saka dito sa kanyang pinaka amplifier module. So ito mga kalikot, mura lang naman to. Try natin na pag-eksperimentuhan para lang may sounds yung may-ari. Nanghihinayang kasi siya sa kanyang speaker. Isang Bluetooth module yung gamitin natin, so may audio na rin to. Tapos isang amplifier module, so isa lang yung gagamitin natin. Ayan, try natin lagyan ng supply. Ayan guys, mayroon naman siyang lagayan dito sa battery, pwede rin sa USB. Pero dito tayo maglalagay guys. Yan. Para through wire na lang. Tapos ang gagamitin nating charging port niya, ito. Ito yung gagamitin natin. Tapos dito rin nakasalpak yung battery niya, para ito rin yung gagamitin natin. Tapos ito namang amplifier module, may nakalagay naman dito. Ayan stereo siya, kabilaan, pwedeng dalawang speaker. Ito yung out niya, yan, left and right. Tapos ito yung supply niya, 5 volts. Yan, tapos ito yung input niya. Try natin gamitin itong kanyang switch, ito, para dito pa rin siya magsi-switch. Yan, bali useless na to. Tapos hindi na magamit yung kanyang mic, tapos itong mga button dito, tapos yung kanyang display. So ang gagawin na lang natin talaga dito mga kalikot, through Bluetooth na lang kapag nagsa-sound sila. Tapos wala rin tayong mahanap na ganito. Syempre alam mo naman na probinsya dito sa amin, so mahirap. Depende kapag may sirang ganito. So yung isa kasi kanina may-ari nun, kaya naayos natin yon. Hindi natin pwedeng pakialaman yon. So okay sana kung may sirang ganito, pwede natin i-convert. Much later. Nakabit na natin mga kalikot yung mga module. Ayan. So dito pa rin siya naka-charge. Tapos yung battery niya, yun pa rin yung ginamit natin. Tapos yung connection niya, may diagram naman dito saan yung line in at saka line out niya. Tapos ganun din dito sa ating amplifier module. Ginamit rin natin mga kalikot yung switch ng volume control na to. Ayan So patayin natin. Ayan. Disable natin yung switch niya dito sa isang board. Ayan. Bali dito na siya naka-switch sa ating Bluetooth module. Yan, try natin. Ayan guys. Tapos pag on natin, yan, dito pa rin yung on off niya. Kapag bumili kayo guys ng module, may diagram naman kung saan yung battery, input output. So nandyan naman. Ayan line out, line in, supply 5 volts. So madali lang. Sinubukan ko guys na ginamit itong volume control niya, kaso masyadong mahina, parang pigil. Pero okay yung volume niya.
Kaso parang hindi siya masyadong malakas. Trinay kong dinirekta. Kaso nga lang sa cellphone na tayo mag-volume. Mas malakas siya kapag direkta. Kapag dumaan kasi dito sa volume control, parang napipigilan, hindi siya makabuga ng maayos. Nung dinirekta natin, lumakas na siya. Same pa rin, yan ginamit natin yung battery niya, dito pa rin yung charging port niya. Dito yung kanyang on off. Tapos ito disable na yan mga kalikot. Kasi sira nga yung ating IC. Kaya nag-convert na lang tayo, nanghinayang kasi yung may-ari. Kaya ginawa natin siya ng paraan. Ito guys, mura lang naman to, yung mga ito. Ayan, try na natin, lagyan natin siya ng music. Ayan, lagyan na natin ng sounds. Years later. Okay na mga kalikot, bali assemble ko na lang siya. Ilagay na natin yung mga mga knob. Tapos testing ulit natin. Lagyan nyo lang siya ng masking tape. Yan, para hindi magdikitan yung mga parts natin. Ayan, lakas na naman ng ulan. Medyo lakasan na lang natin yung ating boses. So ayan siya guys. So kapag wala ng pag-asa yung mga board ng ating Bluetooth speaker, yan, marami naman nabibiling mga module or mga amplifier module at saka yung mga Bluetooth na module. So pwede rin kayong mag-imbento na katulad nito para mapagana nyo lang. Sayang rin kasi yung speaker kapag hindi natin napagana. So at least kahit Bluetooth lang, i-connect lang sa cellphone, at least may sounds tayo. So ganun lang mga kalikot. At least mapakinabangan pa natin siya. Sayang rin kasi itong box niya kapag hindi natin inayos. At least kahit Bluetooth lang, mapasounds natin siya through cellphone. So test na natin. Yan, try din natin i-charge. Ayan. Bali wala na siyang display. Tapos rekta na talaga siya. Tapos dito na lang yung switch niya. Ayan o. Pwede naman kahit wala yung charger niya. Lagyan natin ng music. So okay na mga kalikot. Kapag ganito rin yung sira ng mga Bluetooth speaker nyo, yung wala na talagang pag-asa, pwede kayong bumili ng mga module dun sa online Shopee, like Lazada, mga ganon, online market. Maraming nabibili guys na mga audio module, Bluetooth na module. So may mga diagram naman sila kapag bumili kayo, at saka madali lang naman ikabit kasi mismong doon sa board ng module may nakasulat naman doon kung paano nyo siya ikabit. So at least nabuo na natin siya. Sayang din naman kasi itong box niya at saka yung kanyang speaker kapag hindi mapakinabangan. So ganun lang mga kalikot. Hanggang dito na lang yung video natin para dito sa ating Bluetooth speaker. Maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel
At paklik na rin ng notification bell para updated kayo sa mga video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat ulit guys. Ingat kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.